We love Him because He first loved us. Minamahal natin ang Panginoon, ang Diyos, sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Paano niya pinakita yung pag-ibig niya? Nang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Ang pag-ibig po nawa ang ating motibasyon ng ating pong paglilingkod. Hindi ka naglilingkod dahil may bayad. Hindi ka naglilingkod dahil may makukuha ka. Hindi ka naglilingkod dahil maaaring napipilitan ka lang. O naiiya ka kung kaya't gagawin mo ito. Diba? Sabi nga sa 1 John 3:18, huwag kayong umibig sa saan? Sa salita lang. Kundi sa gawa at katotohanan. Kaya dapat yung ating pag-ibig ay totoo. Diba? Sa kabila na marami na ngayong plastic diba? Kung tayo ay mahal natin ang ating Diyos, kung mahal natin ang ating sarili, dapat ganun din ang ating ipapakita na pagmamahal sa ating kapwa. Diba? Ito yung proof na tayo ay alagad niya, tayo tagasunod ni Kristo. Kung tayo ay nag-aaway, nagmamahalan. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahal mo yung kapwa mo. Na tayo ay maglingkod ng may pag-ibig. Ito ang maging motibasyon natin. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo. Kasi kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo talagang mahal ang kapwa mo. Bilang panimula ay simulan ko po yung yung ating pong yung third topic natin ay ito po ay patungkol po sa serving others as an act of love o serve one another in love. Yan po yung ating topic po. Sa ating pong kung ating pong sisiya sa atin, ang iba po ay naglilingkod sila. Sila ay nagsisilbi dahil may bayad. Ang iba naman nagsisilbi dahil gusto lang nila. Iba ay nagsisilbi, maaaring sila ay napipilitan or yun po ang mga dahilan kung bakit ang iba po ay naglilingkod. Diba? Gumagawa sila. Pero meron kayang naglilingkod dahil sa pag-ibig. Dahil mahal mo, kaya ka naglilingkod. Siguro sa asawa natin, sa anak natin, dahil mahal natin sila Kaya ipinapakita natin yung ating pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya nga ang tanong, ano ang gusto nyo? Ang maglingkod o paglingkuran? The same, di ba? Pero ang iba mas gusto yung yung sila pa naglilingkuran. Di ba? Ang ating pong ngayon ay sa Galatians chapter 5, Galatians 5:13 to 15. Siguro na tayo po ay ating pong basahin. Yan po. Mga kapatid, sige, sabay-sabay yung ating basahin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang para mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Isang talata pa na babasahin natin. Mark 10:45. Basahin po natin. Sabi diyan, sapagkat maging anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tayo ay sandaling yumuko, tayo po yung manalangin. Salamat po o Diyos sa iyong salita naming nabasa. Salamat po na kami ay muli mong binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas, bagat alam po namin na hindi ka patapos sa iyong layunin sa mga buhay namin. Na kami inyong niligtas mula po sa kasalanan, mula sa kapamakan, sa impyerno. Kaya marapat lang na kami ay magpatuloy na gawin ang iyong kautusan
na kayo ay ibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip at ibigin ng aming kapwa na gaya ng aming mga sarili. Tulungan mo kami na ito po ay aming maisagawa na walang pag-iimbot, na walang anumang kapalit, kundi gawin po namin ito dahil ito po ang utos ninyo. Sapagkat sabi nyo nga sa John 14:15, kung kayo ay aming iniibig, ay aming susundin ang iyong mga salita. Kaya kayo po ang siyang manguna sa aming pong pakikinig sa iyong salita. So umagang ito, aming munang iwaksi o isang tabi ang mga bagay na maaring mawala sa aming pong pagtuon sa pakikinig sa iyong salita. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ito po yung ating topic ay serve one another in love or yung paglilingkod na merong kasamang may pag-ibig. Ngayon, paano maglingkod ng may pag-ibig? Sabi diyan, sa ating pong talata sa Galatians chapter 5 verse 13, before na ito ay sinabi na kayo ay maglingkod na may pag-ibig, tayo ay tayo ay pinalaya mula sa kasalanan, mula sa pagiging makasalanan, pagiging makasarili. Di ba? Totoo naman na makasarili ang tao. Di ba? Pinalaya na tayo sa pagiging makasarili. Kasi kung hindi tayo pinalaya, doon sa ganong kalagayan, mahirapan tayong magmahal. Tama ba? Mahirapan tayong umibig sa ating kapwa, maaring sa ating kaaway, di ba? Mahirap ibigay ng kaaway. Pero, paano ba tayo maglingkod na may pag-ibig? Sabi diyan, ang pag-ibig ang ating motibasyon. Ito yung nagpupus sa atin. Sabi niya, ang paglilingkod ay hindi napipilitan, kundi udyok ng pag-ibig, sa magitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo. Ba, ito po ay talagang utos. Pag utos, ginagawa, di ba? Ginagawa, kasi utos nga eh. Kasi pag yun ay hindi natin ginawa, ibig sabihin, tayo po ay nagkakasala sa Panginoon. Amen ba? Nagkakasala tayo sa Panginoon. Ba? Ito yung ating maging motibasyon na ibigin ang ating mga kapwa. Dahil ang pag-ibig na ito ay galing sa Panginoon. Di ba? Sabi nga sa 1 John 4:19, sabi doon, we love Him because He first loved us. Minamahal natin ang Panginoon, ang Diyos, sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Paano niya pinakita yung pag-ibig niya? Nang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Diba? Si John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, kaya kung ang sino man sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yun. Kaya, yan po yung pinakita ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin, nang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya sabi pa nga sa Romans 8, na siya ay hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Dahil mahal niya tayo. Pero tayo kaya, handa ba natin gawin yun? Isa na lang, isa na lang, bibigay mo pa. Hingin sa'yo ng Panginoon, may bibigay mo ba? Diba? Katulad ni Abraham. Di ba naalala niyo si Abraham? Meron siyang isang anak. Ang mahal-mahal niya si Isaac. So sabi ng Panginoon, handog mo siya sa akin. Ibigay mo siya. Pero ang ginawa ni Abraham, siya hindi nagdalawang isip. Talagang ibinigay niya sa Panginoon. Dahil na rin yung kanyang faith, nandun yung kanyang love, at nandun yung kanyang pag-asa na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Di ba ano nangyari? Nag-provide ang Panginoon ng kapalit na i-offer. Imbis na si Isaac yung hayop na ibinigay ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig po nawa ang ating motibasyon ng ating pong paglilingkod. Sabi nga ni Paul, ang pag-ibig ang siyang nagtutulak sa akin para gawin ang paglilingkod sa Panginoon, si Diyos. Ano po yun? Kaya sabi nga dyan naparito ang anak ng tao, naparito si Kristo, hindi upang
paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang buhay para sa ikaliligtas ng lahat ng marami. Yan po yung mga kapatid. Ito po yung dapat na maging motivasyon natin na tayo ay umibig. Di ba? Sabi nga sa 1 John 3:18, huwag kayong umibig sa saan? Sa salita lang, kundi sa gawa at katotohanan. Kaya dapat yung ating pag-ibig ay totoo. Di ba? Sa kabila na marami na ngayong plastic di ba? Marami ng plastic. Marami ng plastic na na tao o plastic na hindi tunay, hindi totoo. Diba, akala mo ginto, yun pala tanso. Tanso ka pala na scam. Di ba? Yeah, lalo na ngayon, marami na ngayong mga peke. Di ba? Kaya mga kapatid, ito po yung paraan para tayo maglingkod. Dapat ang pag-ibig ang motivasyon. Ba't ka naglilingkod dahil mahal mo siya? Hindi ka naglilingkod dahil may bayad. Hindi ka naglilingkod dahil may makukuha ka. Hindi ka naglilingkod dahil maaaring napipilitan ka lang. O naiiya ka kung kaya't gagawin mo ito. Lalo sa ating iglesia, dapat ito yung maging motivation natin na tayo naglilingkod dahil sa mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Kasi kung mahal mo yun, kung sabi nga dito kung mahal mo ang iyong sarili, mamahalin mo rin yung kapwa mo. Diba? Ito yung pangalawa. Ang pagsunod, ito ay pagsunod sa kautusan. Ang sabi diyan, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba? Ito yung pagsunod sa kautusan. Kaya gaano ba natin kamahal yung ating mga sarili? Gaano natin kamahal? Pinababayaan ba natin? Di ba mahal natin? Pinapaliguan, pinapakain, ano pa? Pinapabanguhan. Ano ba ginagawa niyo sa sarili niyo? Hindi pinapagutuman. Kaya lumaki na. Lumaki na yung katawan, lumaki na yung pinapaganda, di ba? Ganun din. Kung sa mga mag-asawa, yung ganito rin to Di ba? Kung mahal mo yung asawa mo, dapat hindi mo pinapabayaan. Pinapaganda mo, hindi mo inaaway, minamahal mo. Na kung mahal mo ang sarili mo. Di ba? Kaso, pag hindi mo to ginagawa, na hindi ka umiibig sa iyong kapwa, nangangahulugan lang na ang pag-ibig mo sa sarili mo ay hindi totoo. Parang napipilitan ka lang kasi ayaw mong magkasakit, ayaw mong pagsabihan ka, di ba? Kaya ito po yung kautusan na ibigin mo ang iyong sarili gaya ng ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung pangalawang utos, di ba? Ang unang utos sa Matthew 22 verse 35, ang sabi doon, ito ang unang utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung binanggit dito sa sa isang tao na nakausap ng Panginoon. Kasi sabi niya, lahat ay nagawa niya na. Lahat nagawa niya na. Pero ito ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng lakas, ng pag-iisip, at ibigin mo ang iyong sarili. Pero ano bang nangyari? Siya po ay umalis, nalungkot siya. Hindi niya kayang gawin na ibigin ang Panginoon. Kaya kung tayo ay mahal natin ang ating Diyos, kung mahal natin ang ating sarili, dapat ganun din ang ating ipapakita na pagmamahal sa ating kapwa. Kahit na siya ay makulit, kahit na siya ay maaaring ikaw ay inutangan, tagal magbayad, o hindi ka nabayaran, dapat hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kasi pag ikaw nagtanim ng sama ng loob, magkakasakit ka, ma-stress ka, madidepress ka, ma-hospital ka dahil sa sama ng loob. Dahil hindi ka, mas inibig mo yung sarili mo kaysa sa ang iba. Diba? Yun po yun. Kaya kung mahal talaga natin ang Diyos, dapat po natin sundin ang kanyang
utos. Di ba sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11, 29, ang kanyang mga salita, ang kanyang kautusan ay hindi mahirap gawin. Madali po, di ba? Ang pangatlo po, bakit po dapat gawin na tayo po ay magmahalan? Dahil ano po ang mangyayari? Ano mangyayari kung hindi po natin gagawin yung pag-ibig sa ating kapwa? Sa 15, sabi sa 15, ngunit kung kayo'y nakakagatan at nagsasakmalan para mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Diba? Kita nyo, nakita na ba kayo ng aso na nag-aaway? Diba? Nakakagatan sila, diba? Ganun ba tayo? Kasi may yung magkakagatan tayo para tayong mga hayop. Diba? Sabi dito, baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Kaya mahirap po na sabi niya, ito ay gagawin natin na bilang magkakapatid sa Panginoon at tayo ay nagsisiraan, nag-iinggitan, ano ba? Nagmamarites, nagmamarisol, ano ba? Ano latest dyan, Mari? Ito, alam mo si ganito, ganyan. Nakita ko may kasama. Hindi niya asawa yata. May kasama siya. O, nakita ko siya sa isang lugar na hindi dapat. Kaya, sabi dito, kung sa halip na paglilingkod ay nakakagatan at nagsasakmalang parang hayop, ang mga kapatid, babala at tuluyan silang magkakasira. Kaya ito po yung nagiging dahilan na ang ibang mga anak ng maaaring ibang mga Kristiyano ay nawawala sa simbahan o dahil sa ganitong sitwasyon. Huwag po nating gagawin ito na tayo ay makakagatan. Dahil kung mahal natin yung ating kapwa, hindi natin gagawin ito. Kundi dapat tayo ay nagmamahalan. Diba? Kasi ito yung binigay ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Sa John 13. Bago siya, ito yung habilin niya. Sabi niya, kayo ay magmahalan sapagkat ito ang pureba na kayo ay mga sila? Mga alagad ni Kristo, mga tagusunod ni Kristo. Diba? Ito yung proof na tayo ay alagad niya, tayo tagusunod ni Kristo. Kung tayo ay nag-aaway, nagmamahalan. Yan po yun. Iba yung nagsisimba dyan paglinggo. Bakit ganyan pa rin? Hindi pa rin nagbabago. Nagchismis pa rin, naninira pa rin. Diba? Kaya, ito po yung babala sa atin na para tayo ay hindi magkawatak-watak o masira, dapat wag po tayong magsisiraan. Kundi tayo ay magmamahalan. Diba? Ano magandang tingnan? Nagmamahalan o nag-aaway? Ha? Anong gusto nyo? Away tayo? Mas maganda nagmamahalan tayo. Dahil ito yung patunay na tayo ay mga anak ng Panginoon, tagasunod ni Kristo. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay nakakilala sa Panginoon, dapat gawin natin ito. Sikapin natin na mahalin ang ating kapwa kahit ganyan na siya. Kahit ganyan na siya yung, di ba? Kasi lagi mong kasama yan, lagi mong makikita yan. Lalo sa bahay, di ba? Yung asawa mo, anak mo. O, pura, may sumasagot doon. Di ba? Araw-araw makikita yan eh. Ano mo ba yan, hindi mo titisin mo ba yan na huwag kayong magpansinan, huwag kayong maghiwalay yung kwarto, maghiwalay kayo na higaan. Dapat nandun yung pagmamahal. Dahil kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahalin mo yung kapwa mo. Di ba? Kaya naalala niyo yung sa TV yata yun eh, kapwa ko, mahal ko. Ayun, naalala ito, edad ko, no? Kapwa ko, mahal ko, no? Kaya, yun, sa Red Cross. No, sa Red Cross yun, no? Di ba? Ha? Sino dito ang nag-donate na ng dugo? Nakapag-donate na ng dugo? Konti lang, no? Ako, minsan lang ako nag-donate ng dugo, hindi na naulit. Kasi hindi na pwede. Mababa yung aking hemoglobin.
yung rate ng blood ko mababa. Kaya, yun po mga kapatid, na ito yung babala sa atin na huwag tayong magkakagatan, magsasakmalan, kundi magmamahalan. Kasi ito yung patunay na tayo ay anak ng Panginoon. Tagasunod ni Kristo. Po yun. Ano po yung ating, yung tatlo pong ating pinag-usapan? Sabi diyan, ang pag-ibig ang dapat na maging motibasyon sa ating paglilingkod. Ang pag-ibig ay ang pagsunod sa kautusan. At kung hindi natin gagawin ito, tayo ay magkakawatak-watak. Uunti tayo. Kasi iba alis na dahil nga hindi nagkakasundo. Ano po ang ating aplikasyon? Sabi diyan, suriin ang motibo sa paggawa. Ayan. Suriin natin kung ano ba yung motibo mo, ba't ginagawa mo yung isang bagay na yon. Diba? Suriin mo kung ba't mo ginagawa. Ginagawa ko ito dahil napipilitan ako. Ginagawa ko ito dahil may makukuha ako. Ginagawa ko ito dahil sa pag-ibig. Maglingkod sa kapwa, pamilya, kaibigan, sa komunidad ng pananampalataya ng may pagpapakumbaba. Pag-iingat sa salita at kilos, iwasan ng ano? Ano iwasan natin? Chismis, paninira, pagkagat to nakalimutan ko na pagkagat to sa kapwa, Kristiyano na simisira sa pagkakaisa. Pag-ibig bilang pamantayan sa bawat desisyon. Ito ang tanong mo, ito ba ay nagpapakita ng pag-ibig sa aking kapwa gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili? Yun, mapapakita ba to? Na mahal ko ang sarili ko. Ang paglilingkod ay ang ating paraan ng pagmamahal. Kaya kung hindi ka naglilingkod, hindi ka pa rin naglilingkod sa Panginoon, tanongin mo ang sarili mo, mahal mo ba ang Diyos? O mahal mo ba ang Diyos? Kaya kung tayo hanggang sa ngayon ay hindi pa natin alam yung ating talento o skills na binigay ng Panginoon sa atin, alamin na natin. Dahil nakakaya na pag dumating ang Panginoon, paghaharap tayo sa langit, wala tayong ibibigay o maipipresenta sa Panginoon na reward. Di ba? Dahil naglilingkod ka sa Panginoon eh. Di ba? Lahat po tayo ay harap sa pagdating ng pagharap po tayo. Ano po yung ating mga tanong dyan? Mga tanong na sa talakayan. Sabi dyan, ano natutunan mo sa mensahe ngayon? Ano ang kahulugan ng paglilingkod sa isa't isa sa pag-ibig? Paano ito sumasalamin sa katangian ni Kristo? Pangatlo, paano natin mapapanatili ang pagtatyaga at maiwasan ang pagkapagod sa ating paglilingkod sa iba at pagsunod sa Diyos? Nakakapagod ba maglingkod sa Diyos? Kasi hindi naman na mapagod ang Diyos magpala sa atin eh. Tanong kayo kung mapagod na ang Diyos, ay huwag ko nang pagpalain yan. Kasi wala namang ginagawa yan eh. Naninira lang yan. Diba? Pero kung ikaw ay tapat sa Panginoon, dapat hindi tayo napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Huwag tayo mapagod. Dahil sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, sabi doon, therefore my beloved, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, as fast as you know, your labor is not in vain. Kaya huwag tayong manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat yung ating ginagawa ay hindi niya iwawalang kabuluhan. Bawat ginagawa natin, ang tanong, paano natin ginagawa ito? Ito ba ay ginagawa mo dahil napipilitan ka? Ito ba ay ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos? Ito ba ginagawa mo dahil may makukuha ka? Kundi ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong sarili, gaya ng mahal mo rin ang iyong kapwa. Mahal mo yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo? Mahal mo ba yan? O ayaw mo makatabi? O sawa ka na? ito na naman. Nakakasawa na to. Ito na katabi ko lagi. O namimili tayo ng tatabihan. O, di ba? Dapat wala tayong pinipiling tatabihan. Di ba? Sabihin mo yan dahil mahal mo yan sa Panginoon yan. Napipilitan lang.
Kaya nga sabi niya sa ating huling nakita ko po sa ito, gawin ang lahat ng kabutihan na makakaya mo, sa lahat ng paraan na makakaya mo, sa lahat ng oras na makakaya mo, sa lahat ng oras na kaya mo, sa lahat ng tao na kaya mo hanggat kaya mo. Talagang walang ano dyan, no? Wala kang ligtas. Lahat dapat kaya mo. Diba? Magandang memory siya, no? Memorize nga natin. Di ba? Gawin natin ang lahat, basta kakayanin mo yan. Dahil sa pag-ibig. Diba? Kasi kung di mo makakaya, dahil kung hindi ka nagmamahal, walang imposible sa pag-ibig, di ba? Di ba? Ano yung sabi nun sa kasabihan? Yung, ikaw man ay, hamakin ba yun? Ikaw man ay ang lahat, o anong sibat, o anong mga sa'yo, talagang mahal mo, talagang harapin mo, dahil mahal na mahal mo Walang malayo sa pag-ibig. Diba? Kaya yung akin pong nang nililigaw kay Tay, malayo. Malayo yan, malayo. Aparipa. Baguio, o mga pinuntahan ko noon, malalayong lugar. Malayo ang biyahe. Dahil sa pag-ibig, ay nagawa ko yun. Kaya, ayan po yun. Mga kapatid, sabi sa ating mensahe sa umagang ito, na tayo ay maglingkod ng may pag-ibig. Ito ang maging motivasyon natin. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo. Kasi kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo talagang mahal ang kapwa mo. Kasi kung paano mo inaalagaan yung katawan mo, pinapaliguan mo, pinapakain mo, dapat ganoon din ang kapwa mo. Ang pagmamahal natin. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito na amin pong napakinggan na kami ay inyong pinalaya mula sa kasalanan, pinalaya sa magiging makasarili, na kami ngayon ay inyong inutusan, na kami ay maglingkod na mayroong pag-ibig, maglingkod na hindi napipilitan, maglingkod na kung saan ay wala pong inihinging kapalit. Sabagat alam po namin na kung hindi po namin ito gagawin, maaaring kami ay maubos, kung kami ay nakakagatan o nag-aaway, ay hindi po kami sumusunod sa iyong salita. Kaya patawarin mo kami, O Diyos, kung kami man ay may nagawang hindi tama, kami ay inyong patawarin, kami ay inyong tulungan, na talagang mahalin po namin yung aming kapwa na gaya ng aming pagmamahal sa aming mga sarili. Ito po aming samad dalangin sa tanging pangalan ng Jesus at sa pandubay ng Banal na Espiritu. Amen.